Yan. Ayan. Ano to, yung ituturo ko ngayon, yung sa book to ni John Eckhart. Ang title niya ay Momentum, The Key to Victory. Ayan. So, alam niyo ba yung momentum? Ayan, yung nga, yung mamaya maiintindihan niyo siya kapag nakinig kayo mabuti. Kaya kailangan huwag kayong kukurap para magets niyo. Kaya kapag hindi niyo naumpisahan to, baka di nila magets yung mga hahabol. Ayan. Yung momentum kasi, isa siyang term ng physics, di ba? Ano yun, yung momentum parang equals mass times velocity, ganun, ganyan. Ang nagkataon pa na ang grade ko sa physics namin, 75. Kaya hindi ko talaga nagets yung turo na teacher ko. Ayun. Pero ayun nga, dito sa habang nag-flow naman tayo, maintindihan nyo yung momentum. At kapag nalaman natin itong momentum, ito na talaga yung magiging key to victory natin. Sabi nga dito, the greater the momentum of a thing, the greater the impact it will have once it reaches its destination. Yan, the greater yung momentum ng isang thing, isang bagay, the greater din yung impact niya. Tapos sabi nga dito, if the Lord's people are to have an impact upon our cities and nation, we must be a people who understand and operate in a momentum. Kaya kailangan natin ito maintindihan kasi di ba gusto natin mag-impact sa mundo natin, sa paligid. Ano na lang natin yung synonyms ng momentum. Ayan, ang synonyms nito ay energy, power, strength. Ayan, may clue na tayo. Ayan, tapos may mga strong matches din siya yan, yung mga words na yan. Pero ako talaga, ang unang rinig ko sa momentum, yung mga, parang yung term na naririnig ko. Alam niyo yung ganito, yung gantong term na panira naman ng momentum. Alam niyo yung parang sa movie, magkikiss na yung couple. Sasabay yung anak, biglang kumatok, Mami! Parang ibig sabihin, panira naman ng momentum, magkikiss na eh. Tapos biglang kumatok pa yung bata. Parang may mga ganong mga term. Tapos, alam niyo rin sa pag nagpe-praise and worship tayo, minsan may ganito. Yung ano ba yan, sayang, pinutol yung momentum. Yung may time na ganun sa pag-aano natin worship. Alam mo yun, yung onting-onti na lang, magiging langit na yung experience. Tapos biglang pinutol nung biglang binabaan nung nag-keyboard, yung momentum, biglang bumagsak. Parang, ay, naputol. Parang, paano na eh, may makakakita na ng vision eh, may ta-transfer na sa langit eh. Parang ganun. Pero pinutol, parang ganun ibig sabihin ng, ayan, pinaputol yung momentum, sample lang. Tapos sa basketball, pag sinabi na sunod-sunod ng score ng, o kaya panalo ng isang team, ganyan. Ibig sabihin, parang sinasabi ng mga, na nasa momentum na yung team na to. Ibig sabihin, pag sinabi yung ganong term, malapit na sila, parang nasa panalo na, ganon. Kasi sabi nga, momentum is a commonly used term in sports. Yan, ginagamit to sa sports, na kapag sinabi daw ng announcer na a team has the momentum, they mean that the team is really on the move and is going to be hard to stop. Ang hirap na patigilin ito, sure na mananalo na to, parang ganon. Yan, tapos ito rin yung sa iba pa, sa mga sports, di ba, na yung mga sports na to na nananalo ng sunod-sunod, yung mga team na to, di ba ang nangyayari, kapag sunod-sunod na yung panalo nila, ang tawag doon, nasa winning streak na sila. Yung parang alam mo yun, ito na yung mga sunod-sunod na yung panalo nito. At sabi nga one of the hardest thing to do is defeat a team that is on a winning streak. Di ba kunwari, pag tayo nga lang nag-games, di ba? Kunwari, group 3 ka, tapos yung grupo mo, yung group 1 tsaka 2, parehong 5 na yung score, yung kayo 1 pa lang. Ano ginagawa ng group 3? Umupo na lang. Pinanood na lang sila kasi feeling nila, di na sila mananalo. Di ba? Pero yung mga grupo na nasa momentum, tuloy-tuloy na yan hanggang sa doon mo na malalaman sino mananalo kasi nasa winning streak na sila. Ayan, kaya ganun. Sabi, the rule in sports is the team that gets momentum is usually the team that wins. Kaya yun yung nananalo. Yung sunod-sunod na yung panalo. Di ba kung sino sa inyo yung nagsusubaybay ng basketball? Uy, pasok yung Ginebra. Panalo na naman sila sa ganito. Championship na to. Ganyan-ganyan. Kaya yun yung ibig sabihin, nasa momentum kasi sila ng sunod-sunod na panalo. Tapos isang sample pa niyan, yung bagyo, yung hurricane. Sa Pilipinas na lang, super typhoon. Ayan, sa super typhoon, di ba yung super typhoon, maliit lang siya na bagyo ng uumpisa. Tapos, habang nasa dagat nga siya, lumalaki siya, nagiging super typhoon na o hurricane sa ibang bansa, di ba? Tapos, habang lumalaki siya, habang papalapit na siya sa lupa, ang nangyayari, nakakakuha siya ng momentum. At pag nakakuha na siya ng momentum, yari na lahat ng dadaanan ng bagyo na to. Lahat ng bahay, lahat ng masisira lahat.
Kaya yun, pag nakakuha siya ng momentum, magkakaroon na ng impact yung bagyo na to. Kaya yun yung isang ibig sabihin nun. Tapos, ganun din minsan sa revival. This is also true of revivals and different moves of God. Di ba, yung movement ng Holy Spirit parang hangin lang na dumadaan na ganyan. Tapos, hindi mo alam, parang konti lang, halimbawa dito, konti lang tayong tao na nag-prayer meeting, pero dahil dumating yung wind ng Holy Spirit, kahit konti tayo at nakapick tayo ng momentum, pwedeng tayo, kahit konti lang tayo, mag-impact tayo sa syudad na to, sa Pilipinas, pwedeng millions yung ma-revive din, ma-move ng revival dahil nakakuha tayo ng momentum na yun. Tapos, ito rin yung power of consistency. Kasi napakahalaga ng pagiging consistent. Di ba pag sinabing consistent, araw-araw yan. Consistent po yan na 6 a.m. dumarating. Ano ibig sabihin nun? Araw-araw, nandyan talaga maaga, ganun. Pag sinabing consistent, araw-araw nagpe-pray o araw-araw ginagawa yung ganyan, talagang nandyan ng paulit-ulit. Yung, pag sinabing consistent yung kuryente, consistent na 1.5, binabayaran mo monthly, ganun. Ayun yung sabihin ng pare-pareho lang. Kaya alam niyo ba, ba't mahalaga yung consistency sa momentum? Kasi ang consistency is the secret to momentum. Ayan, consistency builds momentum. Kapag lagi mo ginagawa ang isang bagay, nagkakaroon yun ng momentum at nagkaka-impact na yun. For example, araw-araw ka, ngayon, nang bago ka pa lang, hindi ka pa nagpe-pray. Pero tina-target mo na gusto ko na maging consistent na ako mag-pray. So Monday, Tuesday, Wednesday, araw-araw ka na nagpe-pray. Tapos pag tuloy-tuloy mo yung araw-araw na nagpe-pray ka, nakaka-build ka na ng momentum. Yan, ibig sabihin, nagiging powerful ka na, hindi ka na nahihirapan na, ang hirap kasi hindi talaga ako regular mag-pray. Pero dahil ginawa mong consistent, nasanay ka na. Di ba talagang, nasa momentum ka na, hindi ka na mapapapigil ng pagde-devotion. Araw-araw ka na talagang nakikipag-usap sa Diyos. Tapos yun, momentum propels you forward. Kaya forward progress keeps you motivated. And that motivation makes success a lot more attainable. Kaya yun nga, kapag ginagawa natin ng sunod-sunod parang patuloy yung isang bagay, halimbawa, hindi tayo nag-give up. Kunwari, pinapanalunan mo na isa-isang miyembro ng pamilya nyo. Kapag hindi ka tumigil, darating yung time, magkaka-catch ka ng momentum. At talagang sunod-sunod na, mapapasimba mo na buong pamilya mo. Pero pag tumigil ka, hindi ka magkakaroon ng momentum. Ganun yung ibig sabihin. Parang isang sample lang yun ng, pag consistent sa panliligaw, talagang mapapasagot mo yon yung babae. Pero kapag once a month, imposible yun, di ba? Parang gano'n. Kaya yung pagiging consistent, yun yung nakaka-catch ng momentum at nagkaka-impact na. Ayan, kaya yun. Tapos sabi nga dito, the Lord desires to give you momentum. Ayan, basta hayaan ko lang yung Holy Spirit magturo sa inyo at magpaintindi habang tuloy-tuloy tayo. Tapos, ayun nga na, si Lord gusto niya magkaroon tayo ng momentum sa spiritual nating buhay. Di ba maranasan talaga natin yung ganun na magkakaroon ng impact yung buhay natin. Ayan, sabi nga, it will carry you. Kasi pag nagkaroon ng momentum sa buhay, naging consistent ka na, tuloy-tuloy, tapos na-reach mo nagkaroon ka na ng momentum, ang mangyayari, makakarating ka sa realms of the Spirit na hindi mo pa nararating dati. Yan, parang ganun din sa consistency mo sa prayer marathon. Pag nag-pray ka ng 1 oras, kinaya mo yon, tinuloy mo, pangalawang oras ka. Hanggang sa pangatlong oras, hindi mo alam, bago ka umuwi, makakakatch ka na ng momentum, sobrang puspos mo na bago ka umuwi. Parang ganun yung ibig sabihin ng consistency, tas makakakatch ng momentum, at magkaka-impact na. Talagang, doon ka na makakakaroon talaga ng victory. Kunwari, hirap kayo mag-devotion. Pero pag naging consistent ka na, magkakaroon ka na ng momentum, naiintindihan nyo na. Ayan, at yun, magiging regular na talaga. Doon ka na magkakaroon ng victory. Tapos, halimbawa, at ibig sabihin ng tuloy-tuloy na tagumpay. Pag tuloy-tuloy yung mga tagumpay mo, kunwari, ngayon, nakapag-devotion ako, tagumpay yan. Bukas, nakapag-devotion uli ako. Kunwari, halimbawa, yung mga target ka, may mga goal ka. Ngayon, mag-share ako, bukas nakapag-share na naman ako. Tapos sa susunod, nakapag-share ka na naman, ganyan. Kaya tuloy-tuloy na tagumpay yun, nagkakaroon ng momentum. Halimbawa, nung nakaraan, nagkaroon tayo ng Love Day. Di tagumpay yun. Sumunod na Love Day naman, nagkaroon naman ng ganitong outdoor na ganyan. Tapos may pinost na naman tayong another. Tuloy-tuloy yung tagumpay na binibigay ng Panginoon. Ibig sabihin yun, nagkakaroon ng momentum. At doon na napapansin ng lahat, grabe itong Sandalite Putata, napaka-active.
ang daming ginagawa ng Panginoon sa kanila. Ganun yung ibig sabihin ng tuloy-tuloy na tagumpay. Nagkakaroon ng momentum na pag-uusapan na nagkaka-impact na sa lugar natin. At kapag nagkaroon kayo ng momentum, mas lalo tayong lumalakas, mas lalong lumalakas yung impact natin, mas mahirap na tayong patigilin. Kunwari may mga enemies tayo, mga demonyo, gusto tayo pigilan. Pero ang church, pag ikaw, nasa momentum ka na, hindi ka na madaling pigilan ng kaaway. Yan, halimbawa dito sa consistent natin na pagpe-pray, pag-study ng Bible, pagka ikaw problema mo talaga, hindi ka makapag-consistent na devotion. Ayan, kailangan mo maka-reach ng momentum, i-ano mo talaga, irregular mo yan, tuloy-tuloy. Tapos yung darating yung time, natural na sa'yo magbasa ng Bible araw-araw. Ganun din sa ministry, paano ka mag-i-improve dyan? Kailangan every Saturday nagpa-practice ka para talagang gumaling ka tumugtog, di ba? Kapag naka-reach ka na ng momentum na yun, nako, di ba gagaling na talaga tumugtog. Tapos ganun din yung mga consistent na fellowship, di ba? Parang kasama pag mga bago nga, di ba, lagi natin sinasabi, basta kahit hindi mo maintindihan yung mga ginagawa sa church dahil bago ka pa lang, basta attend ka lang na attend. Kasi yung attend na yon, darating yung time, magkaka-momentum na. Biglang maiisip, hindi niya na napansin na born again na pala siya. Hindi niya na napansin, minahal niya na si Lord, minahal na rin niya yung mga tao. Di ba? Kasi yun, yung consistent din na evangelism, halimbawa, outreach. Every Saturday, outreach, hindi tumitigil. Magkakaroon ng momentum at magkaka-impact yung ginagawa mo na yan. Yan, so marami ng sample yun na. Pero tandaan nyo, si Satan desires to stop your momentum. Ayaw ng kaaway na magtuloy-tuloy ka. Kasi makaka-reach ka ng momentum. He knows that if you get momentum, you will have a greater impact on those around you. Kasi kapag nagtuloy-tuloy ka na, mabibless na yung mga tao sa paligid mo, maliligtas na yung pamilya mo, talagang daming blessing na darating sa buhay mo. Kaya pinipigilan niya talaga na magtuloy-tuloy ka. Yan, kaya nga sabi nga rin dito, churches that get momentum are churches that will impact their cities. Yan, kung sino yung mga church na talagang tuloy-tuloy, on the move, laging nasa action yan, may ginagawa, patuloy na ginagawa yung mga pinapagawa ni Lord, ibig sabihin, sila yung mag-i-impact sa lugar nila. The body of Christ needs a revelation of how to get momentum. Kaya kailangan natin ipag-pray, Lord, paano kami magkakaroon ng momentum at ma-maintain to. Nang sa ganun, di ba, magamit natin to spread the gospel at maraming makakilala kay Lord. Ayan, so una muna, increasing your momentum. Di ba naalala nyo sa 1 Samuel 33-37, si King Saul, di ba? Tsaka, di ba, umaatake nga si Goliath. Sabi, umanap kayo ng lalaban sa akin. Tapos lumapit nga si David kay King Saul. Sabi niya, mahal na hari, ako na lang po lalaban. Sabi niya, bakit? Ang payat-payat mo, bata ka pa. Anong magagawa mo dun? Sabi niya, yung kakalabanin mo, mula kabataan pa, warrior na yon. Sabi niya, mahal na hari, yung Diyos po na nagligtas sa akin sa oso tsaka leon, ayun din po yung Diyos na tutulong sa akin dyan na matalo yung Pilisteo na yan. Sabi niya, kulit mo, sige na nga, okay, sige. Ganon, pumayag na lang si Saul. At yun nga, di ba, natalo nga talaga ni David si Goliath, di ba? Bakit nagkaroon ng ganon si David? Kasi David's previous victories gave him the momentum he needed to defeat Goliath. Ayan, di ba dahil naalala niya yung nakaraang victory na ginawa ng Panginoon sa kanya, doon siya nagkaroon ng momentum na italunin si Goliath. Yan, kaya pag tayo naalala rin natin yung mga ginawa ng Panginoon sa atin ng mga nakaraan, yun yung nagbibigay sa atin ng momentum, ng lakas din, para harapin yung mga darating na mga pinagdadaanan natin. Kaya each victory the Lord gives you increases your momentum. Yan. Kaya naman, laging dapat baon-baon mo yung maraming ginawa ng Panginoon. Yung mga testimony mo, nang sa gano'n, mahaya mong kayanin mo yung mga haharapin mo. At sabi nga rin daw, great leaders understand momentum. Kagaya ni David at ni Joshua, alam daw nila yung momentum. Ayan, una si David muna. Sabi niya sa Psalms 18, sinabi niya dito, I pursued my enemies. Kapag hinahabol daw ni David yung mga kaaway niya, hindi niya tinatantanan na parang, 50% lang o kaya 80% lang na napuksa. Hindi, sabi niya, hindi. Hahabulin ko talaga yung kaaway ko hanggang 100% mamatay sila lahat. Parang ganun siya makipagdigma. Kaya naman, di ba, ganun yung ginagawa ni David. Yung hindi niya pinuputol yung momentum. Eto na to pa-victory na ako, kaya hindi ko na to tatantanan. Uubusin ko talaga kaaway ko. Kaya di ba, mighty warrior siya. Kasi kapag lumaban yan, talagang hindi siya nagtitira.
Tapos sabi nito, David knew how to get momentum and use it against the enemy. Kaya nung nagkaroon na siya ng pagkakataon, sabay-sabay na yung pagpatay niya dun sa kaaway niya. Hindi na siya nag-stop, di ba? Hanggang tinapos niya na talaga, tinalo niya talaga yung buong kalaban niya. Kaya sabi dito, once the Lord gives you momentum, you must use it to your advantage. Don't stop after a slight victory. Yan, kaya di ba tayo rin, pagka may mga pagkakataon, pakiramdam mo anointed ka, sobrang tagumpay lahat ng ginagawa mo, huwag kang mag-relax. Tuloy-tuloy mo na yung anointing, di ba? Magpaano ka, mas lalo mong gamitin yung mga binigay ng Panginoon sa'yo. Ituloy-tuloy mo kasi dapat tuloy-tuloy ang tagumpay. Ganun. Kaya sabi nga, don't stop, di ba? Na parang feeling mo, okay na to. Kung di talagang talunin mo talaga yung kaaway. Kung parang kunwari, itong kasalanan na to, talagang 100% mong talunin, di ba? Huwag mo hayaan na pakonti-konti lang. Yan, kaya sabi nga daw dito, there are too many of the Lord's people who stop after a victory. Yung kapag after ng magandang ginawa nila, after ng malaking achievement nila, malaking victory, tumitigil na daw sila. Pero instead daw na gamitin yung victory na yun para magsunod-sunod na, para makareach ng momentum, magsunod-sunod, yung mga gagawin pa nilang paglaban, nagre-relax daw at nawawala daw tuloy yung momentum. Kaya the period following a victory is not the time to relax. Kundi, di ba tandaan natin, after ng victory, may sunod na ulit. Next. Kapag after nitong pinagawa sa atin ni Lord, okay, next na ulit. Di ba, may gagawin tayo ulit. Hindi yung nagpapahinga daw tayo. Kasi, ayun nga, nawawala yung momentum, di ba? Ayan, tapos sabi nga rin dito, be like David. Pursue, overtake, and consume the enemy. Di ba? Be persistent and press the battle. Kaya kapag binigyan ka na ni Lord ng pagkakataon, diyan ka na. Ayan na yung nakikita mo na sunod-sunod na yung tagumpay ng Panginoon sa'yo, ituloy-tuloy mo pa. Huwag magpapahinga daw. Huwag titigil. Tapos yung kay Joshua naman, sa Joshua's momentum, di ba naalala nyo yun nasa battle siya? Tapos yung sa Joshua chapter 10, yung nasa kalagitnaan na sila ng mainit na nananalo na sila eh. Tapos sabi niya, Lord, hindi pwedeng ipagpabukas to. Patigilin niyo po yung araw tsaka yung buwan. Kailangan mag-stop lang sila dyan. Kasi kailangan ko pa po ng extension na hindi ko na pwede ipagpabukas to dahil pag pinagpabukas niya pa yung paglaban, hindi na niya mapapatay lahat yung kalaban niya. Kaya di ba nangyari doon? Nakita natin tumigil talaga yung the sun stood still. So nagkaroon siya ng extra day para mapatay pa yung mga kaaway niya. Kasi naiintindihan ni Joshua at ni David yung momentum. Alam nila na hindi dapat putulin to. Kailangan tuloy-tuloy na. Ayan. At sabi nga dyan, Joshua did not allow darkness to come and stop his momentum. He kept it by a miracle to destroy the enemy. Kaya di ba isa to sa greatest miracle nga daw, na record sa Bible, yung pinakinggan ng Diyos yung panalangin ng isang tao para huminto yung araw. Tumagal tuloy yung araw nung time na yan. Nagkaroon siya ng extra day, di ba? Kasi naiintindihan niya yung momentum na hindi na to pwede ipagpabukas. Alam niya, minsan may mga time na na-overtime tayo sa gawain. Parang dapat 8 o'clock nga lang po sana prayer meeting. Bakit ganito na, 9:30 na? Kasi biglang naka-reach sa momentum yung praise and worship natin. Umakyat na, talagang grabe na yung pag-touch ng Panginoon. Ititigil mo ba yan? Okay, closing prayer na, time na. Di ba? Parang may ganong puputol ng momentum. Di ba? Ang pangit naman ng ganon. Kaya may mga pagkakataon na extend tayo. Kasi nga, hindi pwedeng putulin yung momentum. May ginagawa ang Panginoon. Konti na lang, kung mag-aantay ka pa, gagaling ka na sana. Kaso, nung prayer marathon, umuwi ka na. Hindi mo na-receive, di ba? Yung kasi, nawit na ako eh. Ganun. Kaya nangyari, hindi na-receive. Konting-konti na lang yung pag-aantay, umalis na. Kaya may mga ganong pagkakataon na hindi mo dapat i-cut yung momentum. Ayan, tapos sabi nga rin dito, momentum, the key to victory. So, di ba kapag election, yung mga kandidato na who get momentum, win elections. For example, naalala nyo yung huling election natin, di ba nanalo si BBM? Pagbukas mo ng Facebook, panay BBM. Pag tinignan mo yung balita, BBM, panay ang dami daw mga campaign nila na punong-punong daming tao, tapos ini-issue, inuungkat yung mga dati. Kasi ba't inuungkat? Kasi one issue can give a candidate the momentum needed to win. Sino ba si BBM? Ganito ba yung tatay niya ba yung ganyan? Kaya kakalabas ng issue nila, mas sumisikat, tsaka mas nananalo, di ba? Iboboto ko yan, narinig ko yan eh, nakita ko yan, ganun. Kaya parang ganun din sa mga artista, di ba? Pansin nyo, sino tong artista na to? Hindi kilala. Tapos may issue na lumalabas. Bakit nagkaka-issue yung mga bagong artista?
para sumikat. Di ba? Para malaman, ito pala yung pangalan ng tao na to, ganun. Kaya ini-issue yung mga artista na yan kasi kailangan nila yon para sumikat. Ganun din sa para makareach nga ng momentum, di ba? At magtuloy-tuloy yung pagsikat. Tapos ano rin, yung armies who get momentum win battles. Di ba kapag kunwari, nakailang shot na yung ilang tira na yung nagawa ng Israel, hanggang sa nakuha na talaga nila yung Gaza. Kasi yun nga, kung sino yung army na nasa momentum, sabay-sabay strike, bagsak yung gantong area, bagsak yung ganto, kaya kabado-kabado yung mga kalaban. Kasi kung sino yung nandun na sa momentum, di ba talagang mananalo yun. Yan, pero kagaya nga rin, may sinabi dito na a Russian winter can stop your momentum. Alam niyo yung kay panahon ni Hitler, di ba, grabe yung ginawa nila sa nung mga time na yun, yung sa Germany. Yung bigla, daw sila, sobrang galing nitong army nila na pa-secret, maika-conquer nila yung isang bansa. Pa-secret lang kanila na yun. Ganun sila kagaling. At yun nga, nasa momentum sila ng tagumpay, tuloy-tuloy. Ang dami nilang nakakonquer. Pero alam nyo, nagkaroon daw ng turning point doon. Kasi nagkaroon daw ng winter, sa Russian winter na naging negative 40 daw yung degrees Fahrenheit, yung lamig. Syempre, wala namang kumot yung mga sundalo. Diba? Ang nangyari sa kanila, 300,000 sa mga sundalo ay namatay o kaya nahuli. Tsaka nagkaroon sila ng frostbite, yung ganito. Ayan, yung ganyang frostbite, yung alam niyo yung sa sobrang lamig, pumuputok yung mga balat, gano'n. Tsaka parang ganyan, parang kala mo same sa nasunog, gano'n. Kaya ang daming namatay na mga sundalo dahil doon. Hindi alam ni Hitler na gano'n, yun yung ikakatalo nila. Yung lamig, yung winter. Ganon din yung nangyari daw sa Napoleon, sa Europe naman. Na unstoppable sila, nasa momentum sila, hindi matalo, hindi matigil yung galing nila ng army na to. Pero, ang nangyari, nagkaroon uli ng Russian winter at 600,000 sa kanila yung namatay, na-capture, or namatay sa illness daw. Kasi na-frostbite din. Kaya parang, ang ibig sabihin nun, di ba, yung winter, pwedeng mag-stop ng momentum. Minsan sa atin, di ba, parang tayo, ano ba yung pwedeng magpatigil sa atin sa momentum natin kay Lord? Yung kapag nanlalamig na rin tayo. Di ba? Pag nanlamig ka, yan, tigil yung momentum mo, naka-steady ka lang, wala ka nang ginagawa, ganun. Kaya wag natin din hayaan yung, parang kung sa term lang din natin, di ba? Parang wag natin hayaan na manlamig tayo kasi yun talaga yung titigil ng momentum mo. Magiging stagnant ka as a Christian. Ayan, tapos sabi rin dito, miracles gives us momentum. Ang pinaka-effective daw talaga magpabigay ng momentum sa isang church ay yung mga miracles. Kasi kapag di ba kapag may pilay na nakalakad, grabe, sobrang amazed ng lahat, ganon. Kaya kapag may miracles na nangyayari sa isang church, alam nyo, hindi mo na kailangan mag-invite. Pupunta lahat ng mga tao. Kasi di ba, ayan nga, na ginagamit ni Lord yung mga miracles para mag-impact yung nation na yan, for God. Then, and miracles have the power to sweep multitudes. Yung sobrang daming tao as in dadagsa sa isang lugar. Kapag nalaman nilang may miracle doon. Yan, di ba ganun din yung ministry ni Jesus? Una, may pinagaling lang si Jesus sa isang bahay. Tapos pinag-usapan na, ito, si Jesus nagpapagaling. Tapos ano na nangyari sa mga sumunod, di ba? Ayun yung Matthew 4, 23 to 25, sinasabi dyan na lahat ng uri ng sakit, pinagaling ni Jesus, hinasapian ng demonyo, lahat na may mga sakit at karamdaman, mga paralyzed, pinagaling, di ba? Paisa-isa lang yun nung una. Tapos ano nang sumunod nangyari? The ministry of Jesus gained tremendous momentum because of the miracles He performed. Dahil nga yun, na-reach ni Jesus yung momentum ng ministry, yung dami niyang ginawa. Biglang multitudes na, sobrang dami na talaga, di ba, na naghahanap sa Kanya, naging famous siya. Kasi gusto na ng mga tao na gumaling din. At nangyari dyan, di ba, yung mga religious leaders, yung mga pariseyo, doon na sila nainggit, di ba? Kasi yan sa John 11:47 to 48, sabi ng mga pariseyo, paano to? Di na natin mapipigilan yung mga miracle na ginagawa niya. Paano pag lahat na naniwala sa Kanya? Kaya di ba ipinag-uusapan nga nila paano mawawala si Jesus? Yan. At lalong-lalo na nagpaano ng momentum, yung pagkabuhay ni Lazarus. Di ba? Kasi, sipin mo, patay yun. Sabi na pag-usap-usapan ng mga tao, 4 days nang patay, pero nabuhay. Grabe siya, ganyan. Kaya kumalat talaga sa buong lugar yun. At doon mas lalong na problema yung mga religious leaders kasi, paano to? Hindi na natin madedenay ito, patay na buhay. Di ba? Kaya sabi nga, Joe, there is no
substitute for miracles. Kasi talagang pag yung miracle, ang bilis magpaano niyan, magpa-release ng momentum. Sabi nga dyan, miracles are a manifestation of God's power in the earth na nagbe-break ng demonic strongholds at pinapalaya yung mga tao para marinig nila yung gospel. Sabi nga, people will always be attracted to miracles. Di ba talaga kahit sino naman gusto ko makita yung himala na yun. Kahit nga tayo, tuwa tayo sa clown dati, di ba? Na paano nagawa ng clown na nawala yung ganun? Yan, di ba? Kaya kahit sinong tao, gusto talaga ng makakita ng miracle. Kaya, ito rin ang pinakamadaling paraan para nga daw mag-evangelize. Kasi, ayun ang tawag nga daw dyan sa mga, some have he called healing and miracles, God's dinner bell to salvation. Ang daming tumatanggap kay Jesus kapag nakakakita sila ng mga miracle. Kaya nga di ba dapat daw tayo, pag-pray natin sa church, na lagi tayo makaranas ng mga miracles, signs, and wonders, kasi gagamitin ni Lord yun para sa evangelism. Kaya kailangan, masipag din tayo mag-pray na mga may sakit. Yan, pag-pray natin lagi na, tuwing nagtitipon tayo, may miracle na mangyari. Kasi hanggang ngayon, gumagawa pa rin si Lord ng miracle, di ba? Ayan, kaya sabi nga dito, signs and wonders not only gives us momentum, but they help us maintain momentum. Pinapanatili pa tayong may momentum. Kaya ganun, lagi natin ipag-pray, Lord, kailangan namin uli ng mga signs and wonders, miracles, para sa mga evangelism namin. And a church with miracles is a church that will continue to march triumphantly throughout the land. Di ba? Kaya yun yung ipagpe-pray natin yan. Sabi nga daw, one deliverance, isang deliverance lang, one miracle, one healing, one vision, one prophetic word, one relationship is all it takes to start momentum. One sermon you hear, one conference you attend, one prophetic word you receive, can break you through and give you the momentum you need to go forth and be a success. Di ba? Kaya ganun ka tindi yun, di ba? Na talagang isang bagay lang na yun, pwede talagang magpamove sa'yo, tuloy-tuloy ka na sa tagumpay kapag na-receive mo yung ganong bagay. Kaya sabi nga rin, don't despise the day of small things. Yung para pag iniisip mo, ang liit lang nitong ginagawa namin, Lord, ang konti lang namin, paano ba kami mag-i-impact dito sa Muntinlupa? Pero wag mo isipin yung kaliitan. Kasi, di ba ang bagyo din, nagsisimula siya sa maliit lang yan. Hanggang sa nagiging malaki siyang hurricane na grabe, di ba, kapag nakapick up ng momentum, grabe yung ginagawang impact, di ba? Kaya sabi nga, kung tayong church, makaka-reach tayo ng ganon, yung momentum, grabe rin ang kayang gawin ng Panginoon sa atin. Sabi, you may not be doing much now, but take a step at a time and pick up momentum as you go. Once you receive and maintain momentum, it will carry you great distances. Basta ang ibig sabihin nito, kapag tuloy ka, hindi ka pahintuhin-to, hindi ka pahinga kapag, okay na yan, may mga achievement naman na nakaraan. Yan, kapag tuloy-tuloy tayo, makaka-reach tayo ng momentum at mag-i-impact tayo lalo sa paligid natin. Yan, tapos yung kay David naman, tsaka versus King Saul. Naaalala nyo sa Bible, may time na ganyan, nung namatay na si Saul, parang naglalaban na ngayon yung House of David tsaka House of Saul. Pero sabi sa 2 Samuel, chapter 3 dito, yung si David, the House of David daw, naging stronger and stronger. At yung House of Saul naman, mas lalong naging weak, di ba, pahina ng pahina. Ayun, sa 2 Samuel 5:10, mas lalong si David naging great, di ba? And the Lord of hosts was with him. Kaya sabi dito, now David begins to get momentum. After namatay ni Saul, nakabalik na naman si David, nakakuha na naman siya ng momentum. Lumakas na naman siya ng lumakas at yung kaaway niya naging mahina. At sabi dito, his momentum not only carried him to the throne. Yung momentum na yun, nagdala sa kanya sa pagiging hari at hindi lang yon. Nagbigay pa sa kanya ng tagumpay sa lahat ng mga kaaway niya. Tapos sabi dito sa 2 Samuel 8, pag binasa niyo yung verse na yan, nakalagay doon, tinalo ni David yung gantong lugar, pinuntahan niya yung ganto, tinalo niya, ganyan. Sunod-sunod. Kaya parang masasabi mo na David was on a roll. Parang tuloy-tuloy. Parang si David, tuloy-tuloy yung ng mga kakalaban niya, pagtalo sa kalaban. And he harnessed his momentum and maintained it to defeat his enemies. Kaya lahat takot na takot kay David kasi sunod-sunod yung panalo niya. Each victory gave him increased momentum for his next challenge. Kaya mas lalo siyang tumatatag kasi naalala niya. Ang daming ginawa ni Lord. Kaya lagi niyo sasabihin to, we will go from strength to strength, from faith to faith, from glory to glory. Di ba? Ganyan ang papuntahan natin. At ganyan yung nasa momentum din. Yan. At yung sa panahon naman na yon, yung kay Absalom's momentum.
Di ba nagkaroon ng momentum si Absalom nung nagkasala si David? Ayan, kaya yung momentum na to, hindi lang makakabuti sa'yo, pwede rin makasama sa'yo kapag yung kasamaan ay lumaganap, di ba? Nagkakaroon din ng momentum yung kasamaan. Kapag tuloy-tuloy yung kasamaan, nagkakaroon siya ng momentum at nagkakaroon siya ng impact na. Parang sa ginawa ni Absalom, di ba, na pagre-rebelde niya, grabe rin yung naging epekto. Tapos yun nga, after ni David kasi na ka-adultery kay Bathsheba, nagkaroon na ng open door yung enemy, di ba, si Absalom. Para lumakas si Absalom. Tapos sa 2 Samuel 15:12, nakalagay dyan, no? And the conspiracy was strong, for the people increased continually with Absalom. Lumakas si Absalom sa pagre-rebelde. At yun nga, kaya sabi nga dito, this shows us the power of momentum. Once anything gains momentum, whether good or evil, it is hard to stop. Kapag nasa momentum na isang bagay, mabuti man o masama, ang hirap na nito patigilin. Kaya si David, ang nangyari sa kanya, tumakas na lang siya. Tapos, ayan nga na, kasi hindi niya kaya yung naging rebellion. Pero nag-pray na lang siya, di ba? Kaya nakayanan niya pa. Tapos sabi dito, David gave his enemies momentum against him through his foolishness. Binigyan niya ng momentum yung mga kaaway niya dahil nga nagkasala siya, tumingin nga siya kay Bathsheba, di ba? Sabi dito, sin not only can stop your momentum, but it can also give the enemy momentum against you. Yung kasalanan, di ba, hindi lang tinitigil yung momentum natin kay Lord, kundi ang nangyayari pa, binibigyan natin ng pagkakataon yung demonyo para ma-attack tayo. Sabi dyan, di ba, ganun kahalaga na i-avoid natin, iwasan na natin yung kasalanan kasi para hindi natin mabigyan ng place yung devil sa Ephesians 5. Yung give no place to the devil, di ba? Kasi kapag tuwing nagkakasala tayo, nagkakaroon ng open door yung kaaway. Kaya napuputol din yung momentum, yung gusto gawin ng Panginoon sa buhay mo, napipigil dahil sa kasalanan, sa church, sa mga ganito dahil sa kasalanan, di ba? Napipigil lahat yung momentum na dapat puntahan sana natin. Kaya sabi dito, keep your momentum over the enemy. Huwag mong payagan na magkaroon ng pagkakataon yung kaaway sa'yo. Kasi sabi, one sinful act can destroy your momentum. Isa lang yun, di ba? Parang kay David, tuloy-tuloy yung tagumpay, pero isang lang yung kasalanan na gawa niya. Bagsak, di ba? Yung nawala yung momentum niya. Yan. Tapos sabi nga rin dito, yung sample din yung kay Achan. Di ba? Tuloy-tuloy na ang tagumpay nila Joshua. Pero isang kasalanan lang ni Achan, yung tinago niya yung hindi dapat na kunin, di ba, na spoil. Kaya dahil doon natalo sila, di ba? Tapos si David naman, isang kasalanan lang kay Bathsheba, yung adultery. Pero yun, tuloy-tuloy na rin yung pagkabagsak niya. Kaya di ba sabi kasi doon sa 2 Samuel 11:1, di ba itong panahon na to ng spring kung saan lumalaban daw yung mga hari. Si David, imbis na sumama siya sa battle, dapat may ginagawa siya ngayon. Pero mas pinili niyang tumambay sa rooftop, di ba? Kaya dahil doon, may nakita siya nagti-TikTok, di ba? Para ganyan, halimbawa, may mga ganong idle times tayo. Dapat ngayon, nasa outreach ka, pero pinili mo na lang na, magnanood na lang ako dito sa cellphone. May nakita kang ganito, tapos may chinat ka, may na-meet kang ganyan, di ba? Napahamak, ganto. Para may mga ganon kagaya kay David. Parang dapat nasa battle siya that time, pero mas pinili niyang tumambay. Kaya nagkaroon ng pagkakataon yung kaaway sa kanya. Di ba? Dahil tumigil nga eh. Di ba? Kasi ang momentum, tuloy-tuloy nga. Di ba? Ganon. Tas sabi nga dito, this was the beginning of David's troubles. Doon na nagsimula, na nagka-problema na siya after nung pangyayari na yun. Kaya parang, alam nyo, bago rin nangyari yan, sa 2 Samuel 10:18, kakatapos lang ni David ng malaking victory. 700 chariots, 40,000 horsemen, lahat yun tinalo niya. Pero kaya may important truth nga daw dito, di ba? Sabi, don't stop after a victory. Keep your momentum. Remember, a victory gives you momentum for the next battle. Kaya kapag may mga malalaking blessing ka natatanggap, mga victory na nangyari sa buhay mo, huwag kang mag-stop lang doon, kundi tuloy-tuloy dapat, di ba? Kasi magagamit mo yan dahil may bago ka na ng mga harapin at pagtatagumpayan. Yan, tapos sabi rin dito, yung instead of going forth in battle, di ba, ayun nga yung ginawa ni David, nagstay lang siya. Kaya nahulog siya sa kasalanan. Kaya tayo rin, di ba, isipin nyo, sa mga time ba na to, may pinapagawa si Lord. Kasi kapag hindi mo ginawa yung pinapagawa ni Lord, pwedeng inisip mo, wala naman akong magawa kasi tambay ako. Kaya doon ka mas lalo magkakasala, di ba? Kaya yun nga yung, this hidden sin, yung tinatago niyang kasalanan, nag-stop ng momentum ni David.
Kahit tinago niya, pero wala, nahayag pa rin. Kaya may nabanggit din dito sa 2 Samuel 5:20, yung the Lord of Bursts. Si Lord pala ay the Lord of Bursts din. Yung ibig sabihin, yung yung parang sa may tubig, yung alam ko na rin sa dam. Pag binuksan yung lagusan, yung gate ng dam, alam niyo yung sabog nung halimbawa, si Bea tumayo siya sa harap ng gate ng dam, bubuksan na. Ano mangyari kay Bea? Di ba? Wala na, aano rin na siya. Kaya ganun yung ibig sabihin, talang hindi mo mahanap kung sino man yung maano doon. Sabi nga dito, ganun din daw yung ginagawa ng Diyos sa mga kaaway natin na sabi nga dito, ito muna. Yung remember, the key to impact is momentum. Para kasi dyan sa verse na yan, sinasabi ni David, ganun yung ginawa ng Diyos sa mga kaaway niya. Yung parang binuksan yung tubig na winipe out lahat ng mga kaaway niya. Kaya sabi dyan, remember, the key to impact is momentum. Ayan, the greater the momentum, the greater the impact. Kaya mas lalo tayong on the move, mas lalo tayong tuloy-tuloy sa mga ginagawa natin. Hindi tayo humihinto sa mga pinapagawa ni Lord, mas lalong nagkakaroon tayo ng impact sa paligid natin. And the Lord wants to give you so much momentum that you literally burst forth upon your enemies. Gusto ng Panginoon na ganun ka, na yung demonyo, hindi ka niya malabanan kasi sobrang on the move ka, nasa momentum ka. Hindi, tuloy-tuloy yung prayer nito, tuloy-tuloy yung fellowship niyan, tuloy-tuloy ang mga paglilingkod niyan. Hindi siya matouch ng kaaway, hindi siya maistorbo kasi tuloy-tuloy nga siya. Diba? Kaya sabi dito, when a dam breaks, the momentum from the rushing waters will destroy everything in its path. Kaya yung momentum mo rin can be like a mighty rushing river, destroying and overtaking any opposition from the devil in your path. Kaya pag aktibo tayo sa ginagawa natin para kay Lord, hindi makagawa yung kaaway, hindi siya makasingit. Ayan. Tapos may isa rin dito, yung dunamis naman. Di ba yung sa Luke 24:49, sabi ng Panginoon sa kanila, wag muna kayong aalis dyan sa city na yan hanggat hindi nyo nare-receive yung power ng Holy Spirit. Kaya, di ba, ayun nga yung sa Pentecost, the church started with momentum. Di ba bago talaga maging tuloy-tuloy yung church na maging active sa pag-share, dumami sila ng dumami, bago nangyari yon, ito muna, yung naka-receive muna sila ng momentum nung day of Pentecost. Yung bumaba yung kapangyarihan na banal at spirito, napuspos sila lahat, naging on fire. Na-receive nila yung dunamis, yung ibig sabihin ay power. Dunamis gives the church momentum. Kaya tayo rin dito as a church, makaka-receive tayo ng momentum kung lahat tayo magiging puspos ng banal at spirito. Kaya sabi nga, momentum is the result of power. The more powerful a thing becomes, the more momentum it carries. And the more momentum a thing receives, the more power it has. Di ba, mas lalong puspos ka ng banal at spirito, mas lalong marami kang na-accomplish kay Lord. Mas pray ka ng pray, mas puspos ka, mas ginagamit ka sa paglilingkod. Mas marami kang nagagawa, di ba? Kasi ganun talaga ganun yung nare-receive nating power mula sa Holy Spirit, mas lalo tayo naging effective. And momentum and impact are related to trust. Yung ganun, trust. To trust means to push or drive with force. Yan. The force needed to trust the church forward para daw maitulak talaga tayong church ng dunamis na to, kailangan natin yung power of the Holy Spirit. Lahat tayo mag-i-impact tayo sa panahon na to kung puspos tayo ng banal na spirito. Kaya sabi nga, the day of Pentecost gave the church the momentum. It needed to invade the world with the gospel. Kaya sila ang tatapang nila mag-share, di ba, ng word of God. Buong mundo na-reach ng gospel dahil nga napuspos sila ng banal na spirito. From Jerusalem, the church moved forward and maintain its momentum tuloy-tuloy. Di ba, yung nag-share nila, nag-impact sila. Kaya nga, di ba, may mga pinapakulong na sa kanila, talagang binubugbog na sila, pinapatigil kasi grabe na yung they turn the world upside down, yung term sa Bible. Tapos ito yung mga verse, di ba? Nung naka-receive ng momentum yung Acts Church, ano nangyari? Ang sabi sa mga verse na yan, naging 3,000 sila, nadagdagan ng 3,000, naging nadagdagan ng 5,000, ganyan, more added to the Lord. Dumami ng dumami. Ang mga uma-attend. Kaya kapag nagkaka-momentum, nakikita mo dumadagsa yung mga tao. Sabi nga rin dito sa Acts 5:16-17, yung dahil nga sobrang nag-i-impact na yung Acts Church, di ba? Yung mga apostles,
ang nangyayari na naiinggit na yung mga pariseyo, yung mga religious leaders, high priest, na parang naiinis na sila na bakit ang dami ng sumusunod dito, ang dami ng followers. Yan, kaya kaya sabi nga dito, persecution is an attempt by the enemy to stop momentum. Kapag nagiging effective ka talaga sa ginagawa mo kay Lord, nasa momentum ka kasi. Nagiging matagumpay lahat ng ministering ginagawa mo. O yung church, lahat ng ginagawa natin, nagiging matagumpay, diyan darating yung persecution. Magpapadala ang demonyo ng persecution para matigil yung ginagawa ng church. And the first opposition of the early church ay, alam niyo ang ng opposition na to, yung mga religious leaders, di ba? Yung mga religious na yun. Kaya sabi daw, every revival and move of God is fought by religion. Kaya di ba, kung parang connected sa last week, yung sa religious spirit. Kasi yung mga may religious spirit, ayaw nila ng mga ganyan, yung mga revival, yung parang naiiba yung sistema, parang yung kakaiba yan, mga ganon. Parang gusto nila kung ano lang yung karaniwan at nakasanayan na. And those who want to maintain the status quo don't like change. Di ba? Kaya yun, may mga pumipigil ng revival kasi nga, may gagawin ng Panginoon dyan, magpapamomentum yan sa bawat isa. Kaya sabi daw dito, never allow what people say or do to stop your momentum. If you are in the will of God, alam mo, kalooban ng Diyos yung ginagawa mo. Huwag mo hayaan na may may manlait lang sa'yo, may pumuna ng gantot ganyan. Huwag mong pansinin yun kasi baka pinipigilan ka lang nila sa gusto mong gawin kay Lord. Kaya sabi nga, recognize persecution as an attempt by Satan to stop your momentum. Kaya kapag kahit anong pang sinasabi nila sa'yo, dapat tumuloy ka kasi, ayan nga, lalo na kung pinapagawa yan ng Panginoon sa'yo. You cannot react to it in the flesh, pero may makakapag-react ka in the spirit pag pinag-pray mo na lang. Yung lahat ng mga nambabash sa'yo, ganun, pag-pray mo lang. Kasi, big sabihin, may gusto talaga si Lord, may gagawin ka kasi na magiging matagumpay. Kaya pinipigil ka. Kaya yung sa Acts 5:40-41, di ba? May mga karanasan yung mga apostol na binugbog sila. Pinigilan, sinabi sa kanila, kinulong sila, sinabi na, pag di pa kayo tumigil dyan, tumigil na kayo magturo ng tukol kay Jesus, ganyan-ganyan. Pero di ba sila, sabi nila, praise God, nararanasan namin itong mga bugbog na ganito. Parang nagpupuri pa sila sa Diyos, di ba, kahit ganun yung ginawa. Ayan, hindi nila inayaan, yung the apostles did not allow persecution to stop their momentum. Kundi nagpuri sila kahit na meron silang mga physical na beatings. Yan. Yan, sabi nga dyan, di ba, nag-house to house pa sila, tuloy-tuloy pa rin sa pag-share, kahit may mga kontrabida. And they did not cease to teach and preach. Kaya sabi dito, once you gain momentum in any endeavor, kunwari, nai-assign ka sa ganitong bagay, ganyan di naman okay yung mga ginagawa mo, ganyan ka, ganyan-ganyan. Ang dami pa rin reklamo kahit ano yung ginawa mo yung best mo. Pero, yung mga ganun, mga opposition, mga basher lang yun na naiinggit o kaya nakikita nila kasi magtatagumpay ka. Kaya, yun, dami nilang mga sinasabi. Pero kung alam mong will ni Lord yan, pinapagawa ni Lord sa'yo, kailangan magpatuloy ka. Ayan, kasi pag naka-reach ka ng momentum, yun yung key to success, di ba? Kaya sabi dyan, the result of momentum, ayun nga, na after ng mga threats and beatings ng mga religious leaders, nagpatuloy pa rin yung momentum nila. Di ba? Kaya sabi sa Acts 6:7, so the word of God spread, kumalat palalo, di ba? And the number of disciples in Jerusalem increased rapidly. And a large number of priests became obedient to the faith. Di ba? Kaya increase at multiplication ay part yan ng momentum. Kaya kapag ang lahat ng bawat isa sa atin na on the move tayo, lahat tayo ginagampanan mga ministry, lahat tayo ginagampanan yung calling ni Lord sa buhay natin, ang church talaga on the move sa lahat ng mga ministry natin. E di ang nangyayari, yung church as a church, nagkaka-impact tayo kasi nasa momentum tayo. May mga taga-follow up, may taga-visitation, may taga-disciple, may taga-ganyan. Di ba? Lahat tayo ginagampanan yung part, mas lalong dumadagsak. Di ba? Yung mga taong ipapaalaga ni Lord. Kaya sabi nga dito, even the strongest opponent, di ba? Sino yung kalaban ng church noong panahon na yon sa Acts? Si Saul, di ba? Kasi kinukulong niya, tsaka binubugbog, pinapatay lahat ng mga sumusunod doon sa kay Jesus. Pero ano nangyari? Dahil on the move, nasa momentum yung Acts Church. Hindi nila mapahinto yung ginagawa ng church. Ang nangyari pa, si Saul ay na-convert, di ba? Kaya sabi dito, hindi mo daw talaga mapapatigil yung church na nasa momentum. When the Lord's people gain momentum,
it will cause our enemies to either be destroyed or converted. Kapag on the move tayo, nasa momentum tayo, yung mga kalaban natin, madedestroy sila o magbabago sila. Ganon yung mangyayari. Kaya di ba si Saul, kalaban siya eh. Pero dahil nasa momentum nga, tuloy-tuloy yung Acts Church, yung kalaban nila na convert, naging, di ba, naging kasama na nila. Ayan, kaya sabi, when a move of God gains momentum, it will sweep everything in its path. People will be either be swept into it or destroyed by it. Kaya Paul, yung kalaban nila, nagbago. Tapos yung kay Herod din, di ba dahil nga, ayan, sobrang nasa momentum yung church, gusto niya syempre na mapigil yon. Kaya, ang kaaway, ginamit niya to si Herod para patayin si James, di ba? Yung brother ni John. Napatay si James, tapos natuwa yung mga tao. Kaya, ginawa niyang sunod, pinahuli naman niya si Peter, kinulong niya. Pero di ba nag-pray nga yung mga kasama nila na makalaya si Peter. Tapos yun, kaya sabi dito, one of the ways the enemy stops momentum of a move of God is to attack its leaders. Kapag nagkakaroon ng momentum yung isang church, di ba, pwedeng atakihin ng kaaway yung mga leaders para tumigil yung momentum. Kasi nakikita ng kaaway na ang laki ng gagawin natin, kaya pipigilan niya tayo sa bagay na yun. For example, itong LG na to, ba't yung LG na to, parami to, sobra na to At i-attack yung leader para hindi matuloy-tuloy yung pagdami. Di ba? May mga ganong mga mangyayari. Kaya sabi nga dyan, every move of God has leaders. Herod killed James and was planning to kill Peter. Kasi sila nga yung nag-i-start ng momentum na yun. Kaya sabi dito, the church prayed, di ba? Pero nag-pray sila Roda nga. Pinag-pray nila na makalaya si Peter at nakalaya nga siya, tinulungan ng angel. Sabi dito, if the enemy can discourage or eliminate a leader, he is often successful in stopping the momentum of a move. Kaya sabi dyan, di ba, kapag na-discourage na yung leader o kaya natanggal ng kaaway itong leader na to, successful siya, matitigil niya na talaga yung momentum. Kaya ito ang ibig sabihin, kailangan natin ipag-pray yung mga pastor natin, leaders, mga nagli-lead sa atin kasi nandun yung attack sa kanila para mapatigil yung gustong gawin ng Panginoon. Diba? Kaya napakahalaga na nagpe-pray tayo para sa kanila. Sabi nga sa Acts 12:24, but the word of God continued to spread and flourish. Diba? Pero yun, dahil nga, hindi pa rin sila mapigil. Nasa momentum kasi. Kaya sabi dyan, leaders need prayer. They need the intercessors to stand with them in order to keep their momentum. Kaya para magtuloy-tuloy talaga, kailangan lagi may nag-i-intercede sa mga pastor. Kung gusto nyo, marami tayong marating. Yung LG nyo, para mas maraming magawa, kailangan pinagpipray nyo talaga yung mga nagli-lead sa inyo. Intercession and prayer help us maintain momentum in the face of opposition. Kahit pinagdadaanan natin mga problema, pero pag may nagpe-pray, di ba, may nag-intercede, makakaya natin. Tapos sabi rin, boldness helps us maintain momentum. Yan, di ba sabi sa Acts 4:29-30, di ba yung syempre tinatakot na sila na tumigil na kayo sa mga pag-share nyo at paglaganap ng tukol kay Jesus na yan, gano'n. Sabi, pero nag-pray sila, di ba? Kasi sabihin sa kanila, papatayin kayo, ikukulong kayo. Pero nag-pray sila ng boldness, na Lord, patapangin mo po kami at pinakitaan pa sila ni Lord ng mga signs and wonders. Kaya sabi dito, fear will stop your momentum. Di ba may mga gusto kang gawin, pero tatakutin ka ng kaaway para tumigil ka. The fear of man brings a snare. Fear will paralyze you. Di ba? Kaya kailangan talaga, ipag-pray natin yung boldness kasi yan, yung mga fear na yan, spirit from hell yan, para patigilin ka. Pero di ba yung boldness, ito yung magbibigay sa'yo ng lakas para kahit anong oposisyon, makakayanan mo. Yan, anyone who gains momentum will encounter resistance. Kaya sabi dito, the enemy will not just sit back. Di ba kapag tayo may ginagawa tayo sa Panginoon, itong church, merong mga ginagawa, di ba? May mga assignment tayo kay Lord ngayon. Hindi tayo papanoorin lang ng demonyo na magtagumpay, kundi hahadlangan niya yung mga gusto nating gawin para kay Lord. Kaya sabi dito, he will attempt to stop you through fear, tatakutin ka niya. Pero di ba, yun nga na, yung boldness, tutulong sa atin to ma-maintain natin yung momentum. Di ba? And yun nga, di ba, yung lalo na yung napuspos sila ng banal at spirito noon, doon sila nagsitapang na mag-share ng word of God. Tapos sabi nga, through boldness, they overcome the opposition of the enemy. Kami mga Kristiyano daw kasi na sumusuko na kapag may mga kontrabida lang, ganun. Pero di ba, nawala tuloy yung momentum nila kasi nagpatakot sila, nagpapigil. Pero doon natin kailangan talaga mag-pray ng boldness.
Tapos sabi rin sa Acts 13:6, nung halimbawa hindi naman sila natakot, hindi natakot yung mga disciples o mga apostles, mga sumusunod kay Lord. Nagpadala naman ng kaaway ng deception. Pinadala niya yung Bar Jesus. Yan yung yung sorcerer para mandaya ganun. Pero 'di ba sabi daw dito, pero syempre ni-rebuke nila Paul and Barnabas kaya hindi rin nagtagumpay. Pero tandaan nyo, kapag may mga gagawin tayo, sabi dito, Satan will use men to stop your momentum. Biglang magpapadala yan ng maling tao, mga tao na pwedeng gumulo ng ng relasyon mo kay Lord. Yan, one bad relationship can stop your momentum. At one good relationship naman can give you momentum. Kaya kailangan sa mga relationships din, mag-ingat tayo na hindi to yung magpapatigil sa atin sa ginagawa natin kay Lord. Sasabi rin, di ba yung sa Israel noon, yung kakalabas lang nila sa Egypt. Di ba, nasa momentum sila eh. Pero si Balaam, tsaka Balak, di ba? Sila na i-curse. Pero hindi nila nagawa pa rin. Dahil nga, on the move yung mga Israelites noon. Tapos, ito naman yung mga magnanakaw ng momentum natin. Paano mawawala yung momentum nyo? Sa Galatians 3:1, sabi dyan, you foolish Galatians, who was bewitched, parang sinasabi dito, parang mga, mangmang na, taga-Galatia, sino nag, sa'yo ng kulam sa inyo, ba't nagkaganyan kayo? Ayan, sabi dito, bakit na-blind kayo sa katotohanan? Kasi nga, nagkaroon ng connection yung mga taga-Galatians sa mga legalistic teachers. Kaya sabi dito, beware of wrong relationships. Yung mga wrong relationship kasi, yung kinokontrol ka, minamanipula ka. Para ma-stop yung momentum mo. Kaya yung mga taga-Galatians kasi, yung mga gagawin dapat nila kay Lord, yung parang yung kalayaan nila, yung kagaya last week, yung toko sa religious spirit, na kinokontrol ka, hindi mo magawa yung pinapagawa ni Lord. Yan, nakontrol sila ng mga legalistic teachers. Yan, sabi nga dyan, beware of legalism na pag di mo ginawa to, masusumpa ka ng ganyan. It will stop your spiritual momentum. Kaya tandaan natin, di ba, yung kagaya last week, stand fast in liberty. Dapat maging malaya talaga tayo sa Panginoon. Maintain your liberty and freedom in the Spirit. Stay free in the Spirit. Follow the cloud of God. Yan. Tapos, meron mga tao nga rin na parang na-stuck sa previous move of God. Yung parang, ang huli pa nilang alaala, last month, last year, nung ganito, ganyan. Parang na-stuck na sila sa move na naranasan nila nung time na yun. Move ng Panginoon. Yung parang gumawa na sila ng statwa nila na, ito, naalala ko, dati. Pero sabi nga dito, every move of God is designed to give you momentum for the next move. Hindi para tumingin ka na tumingin sa past, kundi mag-forward ka. Na ganito ginawa ni Lord dati, kaya ngayon, alam ko, gagawin niya ganyan. Hindi yung dati ganito, dati ganon. Yan, momentum will carry you from one move to the next. Let nothing stop you from obeying God. Kaya yan. Tsaka yung mga religious control, ito yung stop ng momentum mo. Yung parang, hindi mo ma-enjoy yung kalayaan mo sa Panginoon dahil nga sa mga religious na control. Sabi nga, control spirits are of the devil. Kahit sa mga relationships, di ba may sa mga mag-boyfriend din, minsan kinokontrol siya ng tao na yun. Hindi yun magandang relationship kung kinokontrol ang isa't isa. Yan. Kasi relationships based on fear, control, and intimidation are of the devil. Relationships from God will help you get and maintain your momentum. Relationships from the devil will cause you to stop and lose your momentum. Di ba? Kaya yon. Tapos ngayon naman, yung sin stops momentum. At pinakahigit sa lahat, yung kasalanan nga, ito yung nagpapatigil ng momentum natin. Na ang dami-dami na talaga, tuloy-tuloy na yung gagawin ni Lord. Pero dahil doon, napigil. Kagaya kay Achan, di ba? Di ba pagpunta nila Joshua ng Jericho, gumuho yung walls of Jericho, di ba? Nagtagumpay sila. Pero pagpunta nila ang laki-laki ng Jericho, pero natalo nila. Pero yung AI, sobrang kapiranggot lang na city yun. Ang liit nun. Pero natalo sila doon. Bakit? Dahil sa kasalanan na ginawa ni Achan, na tinago niya yung spoil na to na hindi para sa kanya. Kaya sabi dyan, di ba? Because of one man's trespass, Israel lost their momentum. Nawala tuloy yung dapat mangyari, di ba? Kasi dahil sa ginawa niya. Ayan, they were brought to a virtual standstill. Napigil sila. Joshua had to pray and receive revelation as to why Israel fell before Ai. Ayan nga, sabi dito, this give us a clue as to what stops momentum. Anong nagpapahinto sa momentum? Di ba? Yun yung kasalanan. At hindi lang basta daw kasalanan, kundi hidden sins. Pag may mga tinatago tayong kasalanan,
Yun yung nagpipigil ng momentum natin, ng progress natin. Kaya sabi dito, hidden sins will destroy your momentum. Anything that can stop your momentum needs to be eliminated from your life. Kailangan matanggal yon lahat ng mga tinatago nating kasalanan, yung ikaw lang yung nakakaalam, di ba, na kasalanan. Any relationship, habit, or act that leads you into sin must be eliminated from your life if you are to maintain your spiritual momentum. Kaya kung gusto natin talaga mangyari talaga yung plano ni Lord sa atin, kailangan matanggal lahat yun. Yung mga kasalanan na tayo lang yung may alam. Kaya tanungin mo daw sa sarili mo sa tanong na to, what is the one thing that always stops my momentum? Pag ito na sunod-sunod na, nakakabalik na ako kay Lord sa ministry, sa mga, ito na yung business ko, nagpapatuloy na, yung pamilya namin, talagang tuloy-tuloy na yung ganyan. Parang, yung lagi na one thing na nagpapapigil ng momentum, parang nabibreak yung mga dapat mangyari, ganon. Sabi dyan, pwede ba yan na particular habit? Yung hindi mo matanggal na masamang gawain? Is it a relationship na hindi mo matanggal, hindi mo mabitawan? Is it anger, lust, fear, discouragement, depression, hurt, bitterness, or unforgiveness na naghahadlang ng momentum natin? Whatever it is that stops your momentum, you must isolate it and eliminate it from your life. Kasi there is no hidden sin worth stopping your momentum. Di ba? Kaya maraming mga tao hindi nila magawa yung kalooban ng Diyos dahil may isang bagay na nag-stop. Yan, itong mga sample na to, ito rin yung ibang nagpapapigil ng momentum. Una, yung procrastination. Yung parang pagsabing mamaya na lang, next time na lang, siguro next month, next week, siguro may araw din para dyan. Yan, yung procrastination na sinasabi na sa'yo ni Lord na mag-share ka na. Siguro next week, next month, or siguro darating din tayo dyan. Ganun, puro ganon. Parang sinasabi na sa'yo ni Lord na gawin mo to, pero darating din tayo dyan. Puro ganon, na hindi na dumating. Diba? Kaya sabi nga, ayan, thief yan of momentum. Na parang, gawin mo na to, gawin mo na yan, mga gantong bagay. Saka na, ganyan-ganyan. Jesus knows it. Jesus nga, di ba? 12 years old pa lang siya. Alam niya na kung paano mag-involve sa Father's business. Di ba? Alam niya na para siya sa Panginoon. Kaya some people, may mga tao daw na dream ng dream, one day, magiging ganito rin ako. One day, siguro, magagawa ko rin yan. Puro pangarap. Pero hindi ginagawa, kaya nanatiling pangarap. Kaya sabi daw nga, kung ano yung gawin mo ngayon, yun yung determine ng tomorrow. Kaya kapag wala kang ginawa ngayon, lagi ka lang nangangarap, tulo lang laway mo. Walang mangyayari, hindi mo yun maabot. Kailangan mo ng action. Kaya sabi dyan, momentum is a result of action. Kaya sabi nga daw, ang procrastinators are full of excuses. Di ba? Kasi pagod pa ako. Kasi busy pa ako ngayon. Kaya hindi mo magawa yung pinapagawa ni Lord. Yan. Dahil ang dami excuse. Pero sabi daw, you must eliminate every excuse that stops you from doing what you have been called to do. Di ba? Kaya si Moses sabi niya, Lord, buyoy ako. Hindi ko po kaya magsalita sa pero. Sabi ni Lord, di ba, sino gumawa ng mga bunganga? Sabi ni Moses, Diyos na sa langit. Di ba? Kaya sabi, sige, pumunta ka na. Di ba? Kaya wala talagang nagawa si Moses, di ba, kung di gawin. Si Jeremiah naman sabi niya, Lord, bata pa ako. I'm a youth. Ganon. Sabi ng Panginoon, nasa womb ka pa lang, alam na kita, pinlano ko na yan sa buhay mo. Di ba? Kaya, ayun nga, yung mga procrastinator kasi Lord, hindi pa paanganon ngayon, kasi ganyan. Kaya nangyayari, napuputol yung momentum. Dapat, yung mga kasabayan mo, na ngayon? Di ba? Yung parang, mga kasabayan mo kay Lord, kabatch mo, mga ganito na yung ginagawa nila kay Lord. Pero ikaw, dahil, lagi, next time na kasi kasi busy pa ako, ganyan-ganyan. Hindi tuloy magamit ng Panginoon. Kaya sabi dito, there is no excuse worth stopping your momentum. God's grace is sufficient. Kaya mo yan, di ba? Kasi sufficient naman ang biyaya ng Diyos. Winners don't allow excuses to stop them from winning. Di ba? Ang totoong mga winner, ang mga victorious, hindi nila hayaan na may humadlang sa pagkapanalo nila. For example, sa mga atleta ba, sabihin nila, 6 months ako nag-training, pero okay lang kung matalo ako ngayon. May ganun ba? Nagpakahirap ng 6 months na training, nagpa-sexy, talagang araw-araw exercise. Tapos sabihin, nung araw na ng contest, sabihin niya ba, okay lang matalo ako? Ganun ba yun? Kundi gagawin ko lahat, manalo lang ako, nagpakahirap ako ng 6 months, di ba? Ganun din sa mga team, di ba, ng mga lalaban. Okay team, pagod tayo ngayon, di ba? Okay lang kahit matalo tayo, kahit na championship na yon, walang sasama loob ba kung matalo tayo, guys? Okay lang yan. Hindi ganun, di ba? Kundi, okay team, let's go. Gawin natin lahat hanggang manalo tayo. Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga, di ba, lumalaban sa contest. Hindi yung
Okay na, bahala na kung anong mangyari ngayon. Talagang tingnan mo yung mga sigasig na mga pagmumukha nila. Di ba? Talagang mananalo kami. Ganon din sa atin na ang mga gusto manalo, hindi puro excuse, kundi, hindi, mananalo ko, mararapture ako, mapagtatagumpayan ko to, gagawin ko to. Kaya at kaya to ng Panginoon. Yan. Kaya hindi na natin sasabihin na next time na gawin mo na ngayon kung sinasabi ni Lord. Sunod naman yung passivity and slothfulness. Ayan nga yung nonchalant, yung passive. Diba? Yung walang pake. Ayan. Kaya ang pagiging ganon, passive and slothful, yung tamad, ang magpuputol din ng momentum. Ay, saka na, gusto ko magpahinga ngayon eh. Ayoko muna mag-share, ayoko muna magganyan. Diba? Kaya sabi nga, some people are too passive and lazy to gain momentum. Pero di ba ang talagang nagkakaroon ng momentum, yung gumagawa ng salita ng Diyos. Hindi yung nakatigil lang, walang ginagawa. Tapos yung sunod, yung double-mindedness. Yung dalawang isip, ano ba, attend ba akong discipleship ngayon? Next time na nga lang. Di ba? Yung parang, ano ba, magsisimba ba ako ngayon? Attend kaya ako Sunday school o hindi? Attend kaya ako ng fellowship o hindi? Uwi kaya ako o hindi? Yung parang mga ganun, laging double-minded. Ayan din yung mga nararab yung momentum. Kasi kung sana nagtuloy-tuloy ito, tuloy-tuloy ng attend, di ba? Hindi yung naisip, ano ba? Attend ba ngayon o hindi? Yan, hindi tuloy maka-reach ng momentum. Kaya yung mga bago, di ba? Pansin nyo sa mga bago. Ang bago na attend ng tuloy-tuloy, nagkaka-momentum, nagiging active, di ba? Pero pag yung nagsimba ngayon, after 3 weeks, saka lang babalik, wala, hindi maka-reach ng momentum. Pero ganun yung secret sa pag dinadala tayo. Attend ka lang na attend kahit di mo mag-gets. Mag-gets mo rin. Ganun yung sinasabi ko sa mga pinapasimba ko dati. Basta pag hindi ka maintindihan, papaliwanag ko sa'yo. Basta attend ka lang muna, ganun. Kasi hanggang sa tuloy-tuloy attend niya, ayun. Naka-reach siyang momentum, kaya nanatili na siya. Kaya yun may mga ganun, yun yung paraan doon. Kailangan talaga ng maging tuloy-tuloy. Yan. Kaya sa mga, may mga taong too undecisive. Yung parang, hindi niya ma-sure yung gagawin niya sa buhay niya. Dahil hindi siya makamake up ng mind niya, wala, di ba? Sabi ko dito, momentum will carry you to your destination. Pero bago ka makarating sa destination na yon, nag-step ka muna ng isang step, di ba? Kaya yung naririnig niyo yan, yung 1,000-mile journey begins with one small step. Bago ka makarating sa ganyang kalayo, naghumakbang ka muna ng isang beses. Kaya dapat magkaroon ka ng desisyon, susunod na ako kay Lord. Yun. Magakbang ka na yan at ituloy-tuloy mo na yan. Hindi yung laban o bawi. Ganun. Ayan. Sunod naman, regaining your momentum. Naranasan nyo na ba na nandun na kayo sa momentum, tuloy-tuloy na, ang sigla-sigla nyo sa Panginoon, tagumpay lahat na ginagawa, bless ka sa pamilya, bless financially, lahat ng gawin mo okay. Nasa momentum ka ng talagang tagumpay. Pero dumating sa time na nawala bigla yung momentum. Parang kay David, di ba? Nandun na siya sa pinaka-point na yun eh. Pero nangyari, nung nagkasala siya, nawala yung momentum niya at si Absalom nga, yung nag-take over. At yun, pero di ba anong sabi dito? This gives us an important key to regaining our momentum. Para mabalik yung momentum mo, repentance ang kailangan gawin. Kagaya ni David, di ba? Ilang beses sa Psalms natin nakita na nagsisisi siya doon, may mga kanta siya ng pagsisisi. Yan. Tapos di ba? Kaya kapag nandun tayo sa time na nawala tayo sa momentum, we need the mercy of the Lord. Na makaawaan ng Diyos, Lord, tulungan niyo po ako. Makabalik ako. Ganon. Kaya sabi nga dito, ito yung mga ginawa ni David, prayer and fasting, para ma-regain niya yung momentum niya, para matalo niya uli mga kaaway niya. Yung sa Psalms 35, sabi niya, I humbled my soul with fasting. Sa prayer and fasting yon, naibalik ni David yung momentum niya at ayan, lahat ng nawala sa kanya, na kinuha ng kaaway, na balik niya. Kaya sabi dito, pero syempre, much better pa rin na hindi ka mawala sa momentum kesa yung ibalik mo, ganun. Kaya dapat tayo, tuloy-tuloy tayo. Sabi nga dyan, on the other hand, if you lost your momentum, don't give up. There is a way to regain it through repentance, prayer, and fasting. Kaya kung naranasan nyo man na nawala kayo sa momentum, makakabalik kayo. Yan yung mga paraan. Repentance, talagang balik tayo sa prayer and fasting. Ayan. Kasi nga si Lord, siya ang Diyos ng awa. We can come boldly, maawain ng Diyos natin. At kapag nag-pray tayo, nagre-release siya sa atin ng mercy, nire-restore tayo, di ba? And magkakaroon ulit ng panibagong sigla sa spiritual nating buhay. Kaya balikan natin yung nakalagay kanina. Sabi dyan, the greater the momentum of a thing, the greater the impact it will have once it reaches its destination. Kaya kailangan yung mga Lord's people tayo,
maintindihan natin yung mag-operate in momentum. Na magtuloy-tuloy tayo, walang hintuan sa mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya naisip ko nga tuloy, bakit kaya sinabing pray without ceasing? Kasi kapag pray ka ng pray, hindi ka rin titigil sa gagawin mo. Kasi yung prayer nagbibigay sa'yo ng lakas para magtuloy. Magtuloy-tuloy-tuloy hanggang ma-reach mo yung momentum na yun, na mag-i-impact ka na at nasa victory ka na. Di ba? Kaya yun pa rin yung pinaka dapat natin gawin, magpray at mapuspos, di ba, na Holy Spirit. Tsaka tandaan nyo, magiging talo lang kayo kapag nag-quit na kayo. Ang sumuko na, yun yung talo talaga. Pero hanggat hindi kayo sumusuko, nagtutuloy-tuloy kayo, mananalo kayo. Di ba? Kaya yun yung sinasabi dito, na kapag nagtuloy-tuloy tayo, marireach mo yung momentum na yun at magtatagumpay ka. Kaya kunwari, ano yun man yung mga nakaraan na parang feeling mo, talo ka na, pero hindi. Hindi ka pa talo hanggat hindi ka sumusuko. Magtuloy-tuloy-tuloy ka lang at makikita mo. Babalik ka sa momentum na yun. Kaya yun, di ba? Kaya ngayong gabi, di ba, i-ano mo na yung sarili mo, hindi, i-decree mo and declare na winner ako, mapagtatagumpayan ko to. Ano man mga pinagdadaanan ko, matutuloy ito, at saka magiging victorious kami, magagawa namin yung plano ng Diyos, di ba? At mararapture ako, magiging triumphant Christian ako. Di ba? Kaya yun yung i-ano natin ngayon na talagang hanggat hindi tayo tumitigil, ganun din naman ang Panginoon, hindi siya tumitigil sa atin, di ba? Ililid niya tayo into victory kasi yun yung promise niya sa atin. Yun lang.